patani, pitong pot, pitong butong puting patani, pitong pot, pitong butong puting patani. Pitong botong puting patani. Pitong pot. Pitong butong putang. Hindi may pagkukubli ang importansya ng wika sa buhay natin. Ito ay instrumento ng komunikasyon, nag-uugnay at isang kasarinlan ng bansa. Nang dahil sa wika, na ipamamahagi natin ang damdamin o opinyon. Kaya't nakipanayam kami upang matuklasan mga isyong pinakaharap at tunay na kahalagahan ng ating wika. Wika, ito po yung nagre-represent sa isang bansa. Ito po yung ating ito po ang minana natin sa ating mga ninuno. At dapat natin pagyamanin ang ating sariling wika. Wika, ito yung nagbibigay ng identity sa atin bilang isang bansa. Sinabing wika ang Tagalog, ikaw ay Pilipino. Sinabing wika ang Ingles, consider ikaw ay Tagalog, Inglaterra, Wika. Para sa akin, wika ay isang kultura. Binigay sa atin to ng ating mga ninuno. Ito ang paraan upang tayo makapag-komunikasyon. Right? Para tayo makapag-usap sa isa't isa. So, ginagamit natin yung wika para sa komunikasyon. Ang wika ay tunay na malawak. Napakalaking bagay nito para sa mga profesional. Nakasaad nga sa Executive Order No. 335 ang intensified use of Filipino in official transactions. Ang wika ay importante. Araw-araw ginagamit yan. Sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos, sa pakikiba halubilo sa mga tao, pagka mas naintindihan nila kung ginagamit yung ating salitang wika kaysa Ingles. Pagaman marami sa atin marunong English, pero napansin ko sa haba ng ating pagiging mas naintindihan nila sa ating salitang wika. Ang wika ay ginagamit upang ipahayag mo ang sa loob mo, ang nasa isipan. At sa aming profesyon, ang pagpapahayag nito ng salita ng Diyos. Sa pagkakampare ay pinadala upang magpahayag ng salita ng Diyos. Isa pa po akong tayo nag-post nito. Ilang taon na po kayo nagpapare? Ilang taon na akong pare? 48 years. Napaka-importante po ang wika, lalo na sa aming profesyon dahil ito po nakakapag-communicate kami sa ibang tao, napaparating namin yung gusto namin iparating na message, at ganoon rin po sila naman po napaparating rin po nila yung mensahe para sa national kasi, Philippine National Police, so nasa kami sa Region 1. So, nandun yung Ilocano, sa Mindanao naman, nandun yung mga Muslim, Bisaya, di ba? Tapos, iba-ibang lingwahe. So, kami, bilang Philippine National Police, pag nakasin kami sa ibang region, pinag-aaralan din namin para ma-adapt namin yung kultura. Nandun kasi, yung lingwahe kasi, sign ng ano rin yan, nandun na rin yung culture nila. So, katulad niya, pag nakasin ko sa Mindanao, may Muslim, may Tauso, iba-iba rin ang Islam, Muslim. Iba-iba rin. So nag-a-adjust ka rin. Katulad dito, nandito na tayo sa Manila, pero maraming tiga-probinsya dumadayo dito para mag-trabaho, magkalakal ng kanilang mga business. So yun, talagang katulad yan, meron din kami, may mga situation naman na may halimbawa kung may mga foreigner,
So alam nila, ano to, Heartland. So ito, Makitan ka. So pag dumating sila, so yung pinaka-ano natin, yung English. Kasi katulad yan, yung ating, meron tayo dyan yung mga, pagdating nila, nagtatanong sila minsan yung kung ano yung mga modus operandi. Halimbawa sa isang lugar, ang modus doon yung snatching, kaya yung ipit gang, turagang, may mga ganun kasing ano. So depende sa mga situation. Yun nga, kaya naman ako nag-direct dito ng play, ay yung play sa Tagalog. Dahil mas madaling mag-communicate, mas madaling maintindihan ng audience. At hindi lang sa madaling maintindihan, wala ka ng barrier tungkol sa pag-uunawa ng yung mga nangyayari sa itaplado. Marami ng pinagdaan ng issue ang wikang pambansa natin mula sa isyung bakit Tagalog ang naging batayan hanggang sa issue ng pagtanggal sa Filipino subject. Nagbahagi ng opinyon ng aming mga kinapanayam ukol rito. Actually, maraming issue tayong kinakaharap. Una, since ang Pilipinas colonized ng ibang banyagang bansa. So, marami tayong lingwahe. Minsan Tagalog, minsan Bisaya, minsan Kapampangan. So, minsan ang issue dyan yung hindi tayo nagkakaintindihan. Tama? Minsan meron Tagalog, minsan meron Batanggenyo, Kapampangan. So, minsan, sa sobrang dami ng wika natin sa Pilipinas, ang hirap magkakaintindihan. Pero pwedeng nababago ito dahil sa panahon natin ngayon. Masyado tayong napakolonize ng Amerikano. So, yung wikang English yung masyadong kinakain yung wikang Filipino. Ano ba mga issue na kinakaharap natin tungkol sa Ngayon, ang masasabi ko siguro, isa sa mga issue ng wika ng Tagalog, meron pa sila na yung mga kabataan ngayon. Mas marami sa kanila ay magamit na sa wika ng English, di ba? Gaya nyo, mga taga-Nasal kayo, di ba? Kung minsan, mas pinipili nyo magsalita ng wika ng English. So, nawawala yung identity natin bilang Pilipino. Kung hindi natin madalas gagamitin yung wikang Tagalog. So, kinakailangan mas madalas natin gamitin yung wikang Tagalog dahil mas madali tayong magkakaintindihan, lalo na yung mga ordinaryong tao. Kaya meron tayo, di ba, sa batas natin, hindi tayo ng linggo ng wika. Di ba, sineselebrate natin yung linggo ng wika dahil ito yung bilang pagkilala ng wikang Tagalog ay ating official language. Minsan din yung mga kabataan, parang nahihiya sila kung gumamit ng wikang Tagalog. Diba? Kasi syempre, iniisip nila hindi tayo sosi pag hindi tayo nag-English. Diba? So, huwag naman natin pabayaan na tuluyang mawala yung wikang Tagalog dahil ito yung nagbibigay ng identity sa atin bilang mga Hindi naman masamang matuto ng ibang wika pero dapat ay huwag talikuran ng ating wika. Sa simple pagtangkilik ng maakdang pampanitikan at pagsasalita ng Filipino ay nakakatulong na tayo. Kasi tulad ko, nahirati ng nag-aral, na ginamit yung salitang Ingles, no? At ibang lingwahe sa aming profesyon. Pero ako makakatulong sa kanya sa pamagitan ng halimbawa, dati Ingles ang aming ginagamit na pag sasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, very lately, kailan lang, ay
ginagamit ko yung wika natin. Kahit nasa isang halimbawa, dito sa simbahan natin, meron tayong 5 misa. Marami pang misa sa labas. Pero dito sa parokya simbahan, lahat ng misa dito sa ating wika. Kaya kahit na yung mga assistant ko, mga waray sila, napipilitan silang salita ng wika ang Pilipino. Kasi ito ang wika natin dito sa komunidad. Ako'y isa sa mga naniniwala na kailangan i-develop ang ating sariling wika, ang sarili nating literature dahil doon natin makikita ang ating sarili, yung tinatawag na essence of the self. Nasa wika yun. Kaya maski na gaano karaming influences from outside kung nag-i-Ingles, ang pag-iisip natin nasa pag-iisip ng ating wika. Kaya minsan-minsan madami sa atin nagsasalita sa Ingles, pero ang pag-iisip nila o yung grammar na tinatawag na grammar, Tagalog or Pinoy. Hindi lang Tagalog, but yung iba-ibang dialects, mga Ilonggo o Ilocano. Sa pamamagitan ng patuloy na pagkakailang ng Tagalog, kayo mga kabataan, kahit na mas pilitin kayo magsalita ng wikang Tagalog, yung inyong pang-araw-araw na usapin, gamitin ninyo yung wikang Tagalog. Yun siguro isa sa paraan para hindi nawala yung wikang Tagalog sa atin. Laging tatandaan na ang wika ay isang identidad natin. Pag pinag-aralan ay lumalalim ang pagmamahal sa bayan at pagpapahalaga sa kasaysayan. Kahit anumang estado mo sa buhay, maliit man o malaki, kung alam mong nananalaytay ang dugong Pilipino sa'yo, Pilipino ka at Filipino ang lengguwahe mo. Sabi nga ni Jose Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda. Isa ka bang malansang isda?